Mission Impossible po tayo, mga kababayang ka-Pokemon. Welcome po kayo sa Jesra Trading. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. At muli ay mag-share po tayo ng ating information, ng ating personal opinion. Hindi po ito financial advice po. Ito lang po ay ating experiences at mga nauunawaan po patungkol po sa Pokemon hobby, Pokemon investing, at saka sealed collection. So, welcome po kayo sa ating channel, sa ating group. Like, share, comment, and subscribe po. At magkakaroon po kayo ng opportunity ng chance para po sa ating giveaway, mga ka-Pokemon. Ang ating pong topic ngayon, mga ka-Pokemon, ay patungkol po sa artificial scarcity na ginagamit po ito ng Nintendo or ng Game Freak or ng Creatures. Sila po yung mga nagmamay-ari po ng Pokemon franchise or yung Pokemon series na ito or yung Pokemon game na ito. Sila po ang may-ari ng mga collectibles na ito. Yung sabihin natin Nintendo, na napag-alaman natin na ang Nintendo pala ay matagal na pong kumpanya. Siguro may 100 taon na yan na kumpanya, yung Nintendo na yan. Tapos, pagmamay-ari din po ng Game Freak ito. Game Freak po yung pangalan ng company. And then, Creature. Ewan ko kung may mga pagbabago na kung sino may-ari. Pero so far, yun po yung mga public information po na sila po ang nagmamay-ari ng Pokemon franchise. Ayan po, mga ka-Mission Impossible, yung artificial scarcity na kung saan ay yan po ang kanilang strategy na maging rare po yung mga items, maging rare po yung mga products na ito over time, at magkaroon po ng demand at nagkakaroon po ng value, nagkakaroon po ng market importance po itong mga products na ito or demand sa market na ito dahil po sa kinikreate po nilang or binibuild po nilang scarcity po sa mga products na ito, especially for the cards, mga ka-Pokemon. Ang artificial scarcity na ginagamit po nilang strategy ay ayan, tulad po ng ginagawa natin na tayo po ay nag-open ng mga packs at may nakukuha po tayo magagandang arts. So kasama po to sa kanilang strategy na maging in demand po yung mga cards na napupull natin. Like right now, ang isa po sa mga popular na cards ngayon, walang iba kundi si Pikachu SIR, galing po sa Surging Sparks. At based po sa information ngayon, na yung card na ito, yung Pikachu SIR na yan, ay makukuha po yan sa out of 960 packs or 1,000 packs na bubuksan natin galing po sa Surging Sparks. So magbubukas tayo ng around 960 to 1,000 packs at doon pa lang po mapupull yung Pikachu SIR. Theoretically speaking. So yun po yung artificial scarcity na ginawa po ng Pokemon Company para maging valuable po yung card na ito. So isa po ito sa mga strategy na ginagawa nila para magkaroon po ng demand at tumaas po yung value niya artificially because kokonti po yung product, kokonti po yung cards na Pikachu SIR. So, they have to open a lot of packs. So, nandoon na po yung value, no? Bubuksan mo maraming packs, tapos doon mo pala makikita or makukuha yung Pikachu na yon na kung saan po ay magiging in demand po talaga. Dahil kokonti lang yung item, pero marami po ang may gusto noon. Tandaan po ninyo, ang pinaka-mascot po ng Pokemon, of course, si Pikachu. Although, very popular po si Charizard, ang mascot po nila, ang main character po ever since, walang iba kundi si Pikachu. At makikita natin dito, sa mga booster box na ito,
Pikachu talaga yung ang main character o di kaya ang main image dito ng Surging Sparks. Hindi po makikita yan sa ibang mga sets. Kaya iba po ang dating talaga sa kanyang visuals o sa art ng Surging Sparks. Kung kaya nagbo-boom din talaga ang Surging Sparks. Tulad po nitong Paldea Evolve. It's also a very popular set pero hindi po popular yung kanilang Pokemon model dito po. Pero unlike sa Surging Sparks, kitang-kita po natin si Pikachu po agad. So yung dating po ng art, mga Mission Impossible ay andyan na po yung eye appeal po, lalo na po sa mga bata, lalo na po sa mga collector po at mahilig po kay Pikachu. So same strategy rin ang ginagamit nila ngayon at ginagawa nila sa Prismatic Evolution na very popular din na Pokemon, si Eevee. Kaya yun po yung kanilang pinaka-model doon sa booster box. So, yan po mga Mission Impossible, mga kababayang ka-Pokemon. Ang ginagawa nila na ginagamit po nila yung mga iba't ibang mga estratehiya para po mag-continue po yung franchise na ito, yung series na ito ng Pokemon cards o ng Pokemon collecting at maging mga franchises, yung mga video, yung mga series, yung mga games, yung kung ano pa mga items na nakapaloob po or marketing franchise na nakapaloob po dito sa kabuuan ng mga products na ito or kabuuan ng series na ito, yung Pokemon po, in short, Pokemon. So may mga figurine sila, may mga laruan po sila, may mga baso, may mga kung ano mga pwedeng marketing products o maring utilities na pwede pong mapakinabangan po nila yung mga characters na ginawa po nila. So, artificial scarcity po yung ating main topic na kung saan ay nagiging rare po yung mga products or rare po yung mga cards dahil po sila mismo ang nag-aaral, sila mismo ang familiar po sa marketing po ng kanilang mga items. At pamamaraan po nila yon para mag-boost po yung kanilang sales at yun nga, mahumaling din tayo at maengganyo rin po tayo dahil naging rare po yung mga items or yung mga cards po na kanilang piniprint. Although they have the capacity to print it non-stop, pero control nila na mag-print lang ng merong certain amount, certain number ng cards na Pikachu SAR para po ma-control po nila at ma-manipulate po nila in their favor yung mga prices o di kaya yung demand doon po sa kanilang mga products. So, kinokontrol po nila yung supply in that sense, mga ka-Pokemon. Dahil mahirap din po yung pull rates dahil na-create po nila yung amount ng card na ito, nagiging hard po yung pull rates. Nagiging mahirap po yung hit rates, no? Mahirap po siya makuha. So dahil mas mahirap po siya makuha at kukunti po ang may cards ng Pikachu SIR, kung kaya yung mga tao lalong bumibili nito dahil marami po ang may gusto ng card na yon or yung chase card na yon. Marami po may gusto ng chase card na yon ng Pikachu. Pero hindi po lahat nakakakuha. So lalo po tayo nang gagalaitin dahil nagkakaroon po ng value po yung card, pataas na po ng pataas yung card. So itong Pikachu right now, as of now, ay nasa $500 na po siya ngayon. Marami po ang may gusto pero kukunti po yung cards na available. So kung kumpute natin,
kung kukumpitin natin, ilan lang po yung cards na yan. Tapos, ilan na po yung packs na nabuksan. So, ang dami na po, no? 1,000 packs. So, kung 1,000 packs yon, tapos times 259 pesos, isang pack. So, that's already 259 pesos. 259,000 pesos. 259,000 pesos na po yun. Yun po yung halaga nun na bibilhin natin. At doon pa lang, potentially, mapupul natin si Pikachu SIR. So, andun po yung dami ng gagastusin natin para mabili po natin mapul po natin si Pikachu SIR. So, ito po ay one of the hardest pull rates so far dito po sa Scarlet and Violet, ang Surging Sparks. Isa na po siya sa pinakamahirap na pull rate pagdating po sa chase card. Yung chase card, yung po yung pinakagusto mong card. Yun yung hinahanap mo, hinahabol mo na card. At usually, yung chase card, yun po yung pinakamahal na card doon sa set. So, you can see here, iba't ibang set. Surging Sparks, Paldea Evolve, Scarlet and Violet base set. Tapos ito ay Twilight Masquerade. So, lahat ito po, nakikita ninyo, itong mga set na ito po ay they belong to Scarlet and Violet era. So, iisang grupo lang po ito. Ito po ay tinatawag na Scarlet and Violet. Tapos may iba't iba po silang sets. So, tuloy-tuloy pa ho ang mga set po na lalabas. Ngayon pong Scarlet and Violet season or era. So, hintayin po lang natin yung mga parating pa rin po. Pero so far ngayon, very in demand po itong Surging Sparks. At so far, wala pa ho tayong reprint. No? Wala pa ho tayong available na ganito. At ngayon po ay tumataas na po talaga yung presyo nito sa booster box. At limited na po. Limited na po yung supply. Hindi ko alam kung gaano karami ang ginawa ng Pokemon Company na booster box or mga products na ito. But right now ay very short na po sa supply dahil meron pong demand doon kay Pikachu SIR at saka some other cards din po talaga na meron pong value. Kasi hindi ko alam kung ilan ng cards na more than $100 dito po sa set na ito. I think they have more than 5. I think I'm not sure. Pero marami po silang above $100 na cards. So, itong set na ito ay may mataas po yung level ng chase. No, mataas po yung level ng demand dahil po mahal po yung mga cards. Yung po yung isa sa mga driver doon po sa mga presyo po ng mga set na ito. Yung chase cards na tinatawag na kung saan ay marami pong mga mahal. So, marami pong mga mahal na cards. Si Milotic, sino ba? Hydreigon, ayan. Yung Golden Pikachu, ayan, matataas na po yung Golden Pikachu. I believe nasa $200 na po mahigit yan. So, sa Philippine peso, mga 13,000 pesos na yan. Kasi including tax pa po or more. So, mayroon pong tax palagi yan mga ka-Pokemon. So, sa computation natin palagi walang tax. Pero actually, sa actual purchase price po yan, ay meron pong mga taxes po na involved. Unless na bibilihin po or manggagaling po sa mga private individual through direct payment po or meet up yung inyong pag-purchase ng mga product. So, yan po yung artificial scarcity. At yan po ay nakaka-affect sa pricing ng set, sa pricing ng mga cards, at nakaka-affect po yan sa demand. So, hindi naman 100% na yun yung only reason. There are so many reasons. Complicated po itong market na ito or yung mga factors na involved. But that's one of the main factors na dapat po natin i-consider. Yung artificial scarcity po, yung gaano po kataas o kababa yung hit rate at kung gaano po karami yung sealed products. So, in this aspect, ang pinag-uusapan natin dito, yung hit rate at saka yung pull rate pagdating po sa card. Tapos, yung artificial scarcity po ulit ng product, ng sealed product. So, meron na siyang artificial scarcity doon sa card. Tapos, meron pa siyang artificial scarcity doon sa product.
kung gaano karaming ETBs ang nagawa, kung gaano karaming collection boxes na may promo cards, kung gaano karaming booster box po ang available po. Especially po pagka past na po sa reprint period yung isang set. Especially pag lumampas na po ito sa 2 to 3 years at hindi na po i-reprint yung product, more or less, ay andun na po tayo sa artificial scarcity ng sealed product. So not just on the cards itself, but on the product. On the product or on the box. So magiging scarce na po yung product na hindi po nabuksan. Dahil wala pong gagawin ng mga tao, non-stop po. Since the release of the product, ang reapers, ang breakers, ang regular consumer, ang regular hobbies or enthusiasts ng Pokemon, magbubukas na ng packs yan every single day. Ano? Magbubukas non-stop or all over the world. Magbubukas po sila ng packs. So mag-a-arise na po ulit yung uncontrollable demand and scarcity ng product na ito, like Twilight Masquerade, like Paldea Evolved, like Stellar Crown, like Surging Sparks. Kasi po, wala na pong gagawa ng bago. So, ang magiging scarce na po, hindi lang po yung packs, hindi lang po yung cards, kundi mismo yung item. So, if you are a collector, at kailangan mo ng isang UPC product or UPC box, so it all depends, no? Kung makakakuha ka pa o hindi na, kasi UPC yon. So, kung gaano karaming UPC, ano ba mas marami? UPC, ETB, bundle or booster box. So, depende po, teen, collection box. So, yung collection box may mga kasamang ano yun, may mga kasamang promo cards. And then, yung uniqueness po ng mga boxes na ito, yung scarcity po ng pagiging sealed, at yun na po yung mag-a-arise over time doon sa concern natin na magiging factor na po siya sa mga pag-appreciate po ng value ng ating mga collection, ng ating mga sealed products. So, dapat po natin consider yun at dapat din po nating pag-aralan yun. This is not financial advice. Ito lang po ay opinion and sharing ng information ng ating mga ideas para po sa ating community at nawa, no, one or two things, no, ay matuto po kayo. Meron kayong makuha sa amin. Yan po ang drive natin, yan po ang goal natin na maging blessing po tayo sa ating community at sinasabi ko nga po, walang manloloko kung walang magpapaloko. So we have to educate ourselves through several sources. So sana ay ma-appreciate niyo po at subscribe po kayo sa ating maliit na channel. Maraming salamat po, mga kababayang ka-Pokemon. Mission Impossible, Jesra Trading.